Alright, so sasagutin ko lang yung question. Hindi ko matag yung nagtanong. For some reason, hindi ko ma-reply ng video comment. Pero, she was asking kung ano daw ba pinagkaiba ng mga bows ko. Ano daw pinagkaiba ng black and brown na bow. So, ito, sasagutin natin siya. Using this comparison. Okay. So, ito yung dalawang main bows na ginagamit ko. No? So, one is black and the other one is brown. So, sa color, magkaiba, syempre. And also material. So, yung brown, no, traditionally, yung stick or shaft ng bow natin was made of wood. Kaya siya brown. So, this one is made of Pernambuco yata to. So, this is an Eastman bow. Ito yung traditional na bows. So, gawa sa wood kasi, yung violin gawa rin sa wood, 'di ba? So, ang wood kasi meron siyang property na nagre-resonate yung sound. So, kahit yung bow nyo, no, may factor din yan when it comes to the quality of sound that you play or the quality of sound that comes out. Okay? So, depende yan sa klase ng wood, depende sa density ng wood, no? Usually, yung mga mas mahal na wood is mas dense siya. So, ano ibig sabihin nun? Kahit maliit yung material, mas siksik siya, so kahit mas magaan siya, mas maganda yung lumalabas na tunog versus sa mas less dense na wood, minsan kailangan mas makapal kasi nga kulang yung material to support the rigidity na kailangan niya or ng support ng hair, no? Kasi syempre kasama yung hairs sa factor, no? Yan. Now, this one, ito naman yung black. So, usually gawa sa mga carbon fiber, ganyan. Meron, I think meron ding mga polycarbonate. So, basically, yung isa mas natural. Ito, basically is human-made na siya. Yung material na gamit. So, ano yung advantages nito is that hindi siya nagre-react sa temperature changes, hindi siya masyadong nagre-react kapag lumalamig or umiinit, humidity, hindi rin siya nagre-react doon. Although yung bow hair, mararamdaman mo pa rin talaga yan when it comes to humidity. So, ano ibig sabihin nun? Mas stable siya gamitin kapag nasa labas ka, pag outdoors ka, or mainit, no? Hindi siya nag-change yung tension niya. Unlike sa wood na sobrang sensitive pagdating sa mga ganung bagay. Now, ang trade-off is eto, makokontrol kung anong klaseng density yung meron kasi nga ikaw ang gagawa, no? Tao ang gumagawa. So, makokontrol din yung weight niya. So, since the material is lightweight, mas magaan talaga siyang gamitin. Although may iba na nagrereklamo na hindi nila mapalabas yung tunog nila sa mga ganitong klaseng bow kasi daw masyado magaan. May mga tao na gusto naman yung magaan kasi mabigat sila maglagay ng pressure. So, depende yun, no? Preference mo na lang yun. Merong mga mamahaling carbon fiber bows, meron ding mga mamahaling wooden bows, meron din namang mga mumurahin lang. So, for example, this one, this is fairly cheap, no? Less than 1,000 pag nagsisale. Usually, nasa Yellow Basket ko to. Tapos, yun nga, minsan 1,500 ganyan. Pero, it won't go over 2,000 kasi very cheap lang siya, cheaply made. Pero, sulit na rin kasi hindi siya nasisira. So, ako marirecommend ko na upgrade din to kung gusto nyo magpalit from the standard bow na kasama ng inyong mga instruments. Especially kung medyo cheap lang yung pagkakabili nyo. Now, ito medyo mataas na yung presyohan ng ganitong klaseng bow dahil mahal na talaga siya, no? So, I think nasa around $500 siya. So, ganun yung presyo ng bow na to. Pero, meron pa rin mga wooden bows na 1,500, 2,000, ganyan. I don't recommend you buying yung mga 250 pesos na wooden bow kasi minsan hindi siya wood. Minsan plastic. Tapos yung hair, no? Sa hair kasi talaga importante na maganda yung quality ng hair. Usually yung mga synthetic na hair kasi gawa sa nylon. So, mahirap kumapit sa bow.
So I don't advise, kung bibili kayo ng less than 1,000 pesos na wooden bow, I'd rather you buy a carbon fiber one kasi mas mas okay siya, no. Now, marami pa ring differences, depende yun sa bow, depende sa quality ng wood, and yun nga yung quality ng hair. So isang factor din nga yung buhok. Pero that's, I think, all you need to know about bow colors, no. Now, hindi naman black lang yung carbon, no. Maraming pwedeng kulay dyan, parang sa kotse din, di ba? Merong pwede kang magpa-customize, pero sobrang mahal magpa-customize eh. Pero basically, pwede kahit anong kulay na gusto mo kung gugustuhin mo. No, sa wood, syempre, we try to keep the wood's color. Ito meron yung discoloration ako, mapapansin mo, maitim siya dito. Pagdating sa taas, medyo reddish pa yung color na. Pero natural kasi na nagde-degrade yung wood, 'di ba? So, yun yung mga bagay na nag-evolve kumbaga yung kahoy. Pero sa carbon, syempre, kung black yan, hindi black yan forever black, 'di ba? So, pwede pa rin naman daw tumabali, sabi nila. Pero compared to a wooden bow, parang mas madali mababali yung wood kaysa dito. Lalo na kung di ka maingat. So, if you, again, have the budget to buy a carbon fiber bow, it's a good upgrade coming from the cheap ones. And then, pero at the end of the day, ako personally, there's no comparison with a good wooden bow. Iba talaga yung lalabas na tunog. And maririnig nyo naman yun, no? Kapag, mas maganda siya marinig sa live eh. Kasi pag dito dumaan na sa process ng mga speakers, ng recordings, medyo nababawasan yung distinct sounds nila. Pero syempre, nasa nagpapatunog pa rin yan at the end of the day. So sana nakatulong to. If you did, comment down below. If you have other questions, sagutin natin. And I'll see you on the next one. Good luck sa inyo.